umaasa sa wala at ako'y nalilito. Pag-ibig ba'y totoo, minsan parang gago lang sa'yo. Sa lahat, ito yung una, kung gusto mong kung gusto mong maiwasan yung pagkakalaspag ng motor mo, dapat mo tong gawin and dapat mo tong malaman kasi nakatulong ka na naalagaan mo pa yung motor mo. So wag na natin patagalin, umpisahan na natin in 5, 4, 3, 2, 1. Gagawan ko lagi ng paraan. Go! So number 1, kailangan natin garahe. Siyempre pag bago yung motor mo, napapaisip ka, saan ko nga ba ipapark? Ibibilad ko lang ba siya sa inutan? So lagi naman yun yung mga basic na ano natin na kailangan. Siyempre pag may motor tayo, iniisip natin saan ba natin igagarahe yung, kasi una sa lahat, ayaw natin pag bago yung motor na ikaw, kahit ikaw mismo, pag bago pala yung motor natin, ayaw na ayaw mong maiinitan yung motor, ayaw na ayaw mong mauulanan ng motor, at ayaw na ayaw mong madudumihan ng motor. Kaya syempre, lagi mong iniisip kung meron ba akong garahe, meron ba akong paparkingan ng aking sasakyan. Kung naiisip mo yung mga bagay na gano'n, isa yun sa dahilan ng hindi pagkalaspag ng motor mo agad. So, kung ikaw nag-iisip ng gano'n, bright idea yon mga sir. So, ano na natin? Dahil meron na tayong garahe, sundan na natin yung PMS. So, bakit PMS? Yung naiisip kong kasunod para maiwasan natin yung pagkalaspag ng motor. So, syempre, pag PMS kasi, nandiyan yung gear oil, battery, gulong, air filter, tune-up, spark plug. So, lahat ng mga sinabi kong yun, or meron man akong hindi nasabi, kasama yun sa PMS. So, ano nga ba yung ibig sabihin ng PMS? Yung tinatawag natin preventive maintenance. Ibig sabihin, dapat ang motor mo, lagi mo siyang nakamonitor, nakacheck, kung ano man yung mga kailangang ayusin para sa sasakyan mo. So pangalawa yung kailangan para sa motor mo, para maiwasan na rin yung pagkalaspag. Kasi, ikaw, pag may sira yung motor mo, diba, napapaisip ka, hindi mo alam kung ano, diba, nasira yung motor mo, hindi ka mapakali, hindi ka na makausap ng maayos kung talagang inaalagaan mo ang motor mo at nasira. Hindi ka para kang masisira ng ulo, hinahanap-hanap mo. So kung adik ka sa pagmumotor, dito yung mga isang dahilan para maiwasan din ang pagkalaspag ng motor mo at hindi mo mapabayaan. Syempre, lagi mong i-check yung tinatawag nating PMS or preventive maintenance. Okay ba yun? Kung okay yun sa inyo, like and share and subscribe muna para at least happy tayo. So, ito yung pangatlo. So, number 3. So, nalalaspag ba ang motor kapag hindi nahugasan? Syempre naman, oo. Oo naman, syempre. So, yung number 3, ito yung para sa akin, ang number 3, yung car wash. Una sa lahat. Sa car wash, nandiyan na eh. Kung syempre nga, ayaw mo madudumihan yung motor mo, gusto mo laging malinis, gusto mo laging presentable yung motor mo. So, idea yun, sir. Kasi, syempre, pag ang tingin, hinayaan mo lang yung motor mo na madumi, diyan na magkakos ng pagkasira ng motor. Pinasok na ng kalawang, pasok na ng ang pangit ng tingnan, mukha ng luma. Kaya parang ang dating mukha siyang laspag na laspag. So, ugaliin maglinis, ugaliin punasan, ugaliin magpa-car wash. Siguro isang beses sa isang linggo, magpa-car wash ka ng motor mo para at least yung mga basic needs lang ng motor mo, mabigay mo sa kanya. Kasi yung motor para kang nag-alaga ng hayop eh, na parang nag-alaga ka ng aso. So, ganun din yan. Pinapaliguan mo siya. Hindi naman araw-araw, pero nakadepende sa'yo kung araw-araw mo bang napapaliguan ng motor mo. So kung araw-araw mo napapaliguan yung motor mo, mahal na mahal mo yung motor mo, mas mahal mo pa yan sa asawa mo. So yun lang. Meron pa tayong pangapat. Accessories. Ikaw, parang ang motor ay parang tao. Pag nilagyan mo siya ng accessories, gumaganda siyang tingnan. Hindi siya nagiging mukhang luma. Mas nakikita ng tao yung
Ganda ng motor kapag may accessories, parang para lang naman yung yung halimbawa yung motor mo luma-luma na, huwag kang matakot. Kasi pag meron kang accessories na maganda, unang titingnan agad ng taong yon yung accessories na nilagay mo sa motor mo. So, yung instinct pa lang ng taong yon, pag naisip niya, ganda ng motor, bago yung shock, bago yung sticker, ang ganda ng sticker, gusto ko magpalagay doon. So, naiiwasan yung pagkalasbag ng motor kapag may bagong nakikita accessories yung mga taong na tumitingin doon sa motor mo. So, yun yung pang-apat na masasabi ko na nakakatulong para maiwasan sa pagkalasbag ng motor. And, syempre, tips lang din na payo na lang din para dun sa mga nagmumotor na wag naman sana na puro accessories na lang ang nilagay. Ang pangit, lalo nang papangit yung motor. So yung iba nilalagyan ng maraming ilaw, maraming salamin, hindi naman magpapapogi, hindi naman gabi lagi yung biyahe na todo ilaw na. So ang pangit ang tingnan pag sobra ng dami sa accessories. Yung konting accessories lang, maganda na isa paningin ng maraming tao. Konting lang, tapos magiging semi-pogi na yung motor mo. So yun. Number 5. So yung number 5, medyo nakakalungkot lang isipin. Kasi ito yung para sa akin na iwas laspag din sa motor. Huwag kang magpahiram ng motor. Oo, tama. Huwag kang magpahiram ng motor. So, bakit? Kasi syempre, yung hihiram ng motor, unang-una, yung hihiram ng motor, kung halimbawa, hindi mo naman siya kilala, or sabihin na natin kakilala mo, syempre, iba yung instinct ng taong nanghihiram ng motor sa gumagamit ng sariling motor. Syempre, ikaw sa isip mo, na hindi, alaga ko tong motor na to syempre yung iba naman, ang ganda nitong motor na to, gusto ko to, biritin ko na to, gusto ko persahin agad na to, ano kaya magandang takbo nito, tapos ibibigay sa'yo, sasabihin sa'yo, ang ganda pala ng motor mo, yung pala binirit lang ng binirit. So hindi naman masama na biritin ng motor or patakbuhin ng mabilis. Ang mahirap lang kasi yung minsan sa sobrang bilis niya dumadaan sa rough road na wala nang pakialam, kasi dinadaan, sinisingit na kung saan, inaano na sa putikan, tapos pagdating sa'yo, dugyot na or pangit na yung motor. Tapos pag na-aksidente pa, huwag naman sana, o dun sa hihiram man ng motor, kung sino man ang manghihiram ng motor mo, tapos na-aksidente pa, huwag naman sana. Wag. So huwag naman sana. Kung sino man yung manghihiram ng motor, huwag naman sana ma-aksidente. Pero syempre, yung iniingat-ingatan mo ng motor, tapos hihiramin lang ng taong pinhiram mo, tapos ma-aksidente, tapos okay yung tao, pero yung motor, hindi. So, siguro baka mag-down ka na, mapaisip ka na. Pero, syempre, bilang isang driver, halimbawa bilang isang nagpahiram ng motor, hindi mo naman syempre iisipin yung motor mo na lang, di ba? Mas iisipin mo yung tao na aksidente. Pero in other side, mas mapapaisip ka rin yung inalagaan kong motor, ganun lang pala mangyayari, tapos sa kanya lang pala ma-aksidente. So sa point na to, huwag ka na lang magpahiram ng motor. Isipin mo na lang at sabihin mo na lang sa kung sino man ang taong manghihiram ng motor mo, isipin mo na lang na kaya hindi ko pinahiram sa'yo dahil ayoko lang maaksidente ka. Parang mas maganda pa siyang sabihin kaysa ayoko ipagdamot yung motor ko, ayoko kitang pahiramin kasi inaalaga ako yung motor ko. Parang pangit yun. Pero pag sinabi mo ayoko lang na maaksidente ka lang dahil sa motor, ayaw kitang pahiramin. So parang rin pero sabihin mo na lang na ayaw kitang pahiramin kasi kulang na ako yung maging dahilan ng aksidente mo sa motor. Ano ba? So pa-comment na nga lang ko anong magandang sabihin kapag halimbawa ayaw mo magpahiram ng motor, para at least sa susunod na vlog ko baka maipasok ko ulit, mailagay ko ulit kung ano ba yung mga dapat kung ano yung magandang sabihin para sa nanghihiram ng motor. So comment down below na lang para at least maganda-ganda yung content na to sa susunod na
sa susunod na vlog ko ulit, maisama ko or mapaganda ko pa. So yung pang-anim, last na to. Last na to. So yung pang-anim, number 6. 6. So yung pang-anim, mas para lang to sa lahat ng mga tao. Yung pang-anim ko, ito yung last na para lang dun sa mga tao nagmumotorsiklo na may-ari ng motor na kung gusto mo talagang maiwasan ang pagkalaspag ng motor mo, unahin mong isipin ay sarili mo. Yung sarili mo na pagsasakay ka ng motor, wag mong isipin na sumasakay ka lang para magkarera or para mangarera lang. Syempre, inalagaan mo yung motor mo, hinugasan mo araw-araw mo, hinugasan, pinachansure mo, ginastusan mo, tapos sa aksidente lang pala may bibigay lahat. So, mag-ingat. Ang pinakang bottom line dito is mag-ingat sa pagdadrive ng motor para at least maiwasan ang pagkalaspag nito. So, yun ang pinakang bottom line sa lahat ng sinabi ko. Mag-ingat sa pagdadrive ng motor and give and take para doon sa iba, para at least naman maging safe ka rin or maging safe din yung kung sino man yung mga nasa unahan mo or nasa likod, para lahat ng biyahe ay maganda. And lastly na lang, para sa maiwasan din, kung gusto mong mahal na mahal mo yung motor mo, magdasal ka. Pagdasal mo na sana parang girlfriend mo na siya. Pagdasal ka na sana tumagal yung motor mo. Ganun lang yun ganun lang yung kasimple. And PS lang, pahabol sulat or pahabol vlog na to. Huwag mong masyadong mahalin yung motor mo kung may jowa ka or kung may asawa ka. So bakit? Baka magselos yung jowa mo at yung asawa mo. So this is JPM. And this is JPM. Please like and share and subscribe. Maraming salamat sa nanonood na to. Thank you so much. And kung bago ka pa lang sa channel ko, pa-subscribe na. Thank you. Maraming salamat. Sana nakatulong ako sa inyo. Bye-bye. Gagawin ko lagi